ba sabihin mo sa tatlong tao na katabi mo, masaya akong nakita kita ngayon. Yung totoong saya ha. Masaya ako, nakita kita ngayon. Masaya ako. Masaya ako, nandito kayo ngayon. Ayan. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Amen, amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pero gusto ko pong sabihin sa ating lahat, masaya po ako na makita po kayo ngayon sa ating bagong tahanan. Amen. Very humble place para sa atin. Alam niyo po salamat sa Panginoon sa kanyang favor at lahat ng ginagawa niya sa atin, no? Napaka-favorable ng Lord, ang tindi ng provision niya, ang tindi ng pabor niya sa bawat isa sa atin. Kaya naman pasalamatan natin ang Lord. Amen. 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 Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so still po we are in the series of sowing. Bilis sowing and reaping ng buong buwan ng July. We talk about sowing and reaping. So, bago po ako mag-start officially, okay, sino po dito nakakarinig na nung text natin? Amen, amen, amen. Di ba, naririnig niyo po ba yung kanta nito? Alam niyo po ba yung kanta nito? May kanta to Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. May song po ito na kinakanta tuwing offering. And usually po, itong verse na ito ay usually naririnig natin siya kapag offering. Okay? Or kapag challenge, usually ginagamit to ng ibang tao. Pero tignan natin, along the way ng pag-uusapan po natin, tignan nga po natin kung tama siyang gamitin sa offering. Okay. So now, yan po ang ating pag-uusapan. Luke chapter 6 verse 37 to 38. Diyan lang po tayo iikot. So bago po ako mag-set ng ating pag-uusapan, let me review first yung mga last topics natin for the whole month of July. Nung first Sunday po, ang pinag-usapan natin is serving the Lord. Amen? Sino pa po dito wala pang ministry? Wala pa, taas kamay, taas kamay. You are welcome to have your own ministry. Amen? Amen? Tap mo lang yung W group leader mo kung anong ministry ang binibigay sa'yo ni Lord. Welcome na welcome ka sa bawat ministry na meron tayo. Marami tayong ministry at you can serve the Lord there, okay? Pangalawa, yung second Sunday po, ang pinag-usapan natin is, ano pong title ng pinag-usapan natin? Right choiceness, okay? Right choiceness. And last week, ang pinag-usapan po natin is free. What freedom looks like, okay? So ngayon po, kaya naman, today, join me in our message today entitled, Sowing Beyond Judgment and Reaping the Full Measure. Okay? Sowing Beyond Judgment and Reaping the Full Measure. Okay? So, dalawang bagay lang po ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong araw na ito at gustong i-share ko po sa inyo ngayong araw na ito. Alam niyo po, this verse, itong verse po natin, bigyan ko lang po kayo ng konting background about this. Habang inaaral ko po to, actually, last 2 weeks ago ko pa siya inaaral. Itong verse po na ito. And isa po ito sa mga verses na wala masyadong information about this. And kung mag-search ka man ng information about this verse, grabe po, siguro hindi siya sa swak sa interpretation nung mismong text natin. Kaya ang hirap maghanap ng information about this verse. And salamat sa Lord kasi si Lord pa rin ang nagbubuo ng kanyang mensahe. Amen? Nang gusto niyang sabihin sa bawat isa sa atin. Kaya naman po, bear with me. Okay? And the short background about this verse po, ito po ay parte or a little part ng sermon ni Jesus on the Mount. Okay? Isa po siya. Part po siya ng sermon ni Jesus. Whether mount or a plain, pareho lang yon. Or sermon in the plain or sermon in the mount, pareho lang po yon. Kasi sa Matthew, ang ginamit doon is sermon in the mount. Pagdating kay Luke, sermon in the plain.
It's the same. Okay? Wala, kasi hanggang ngayon pinagdidibatihan pa yun pero it's the same. Okay? Sermon pa rin ni Jesus Christ. So ito po ay parte ng sermon ni Jesus sa mount or sa plain. So pag si Jesus ang nagsabi, meaning to say, hina-highlight to, di ba? Sino dito napansin mo sa Bible mo, pag si Jesus mismo, nanggaling mismo sa bibig ni Jesus, yung mga words na yon, di ba, naka-read dun sa Bible. Okay? Ibig sabihin, hina-highlight. Ibig sabihin, binibigyan ng emphasis. And mismong itong verse na pag-uusapan natin ngayon, ay mismong ang Panginoong Jesus ang nagwika or ang nagsalita nito. Okay? Kaya naman, ulitin ko po ulit, join me in our message today entitled, Sowing Beyond Judgment and Reaping the Full Measure. Dalawang bagay ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayong gabing ito, patungkol sa sowing beyond judgment at patungkol sa reaping the full measure. Number 1, sabi niya po dito, sa verse natin, I'm reading from ESV. Sabi niya, kung kanina binasa ko sa NIV, ngayon ESV. Tingnan natin yung translation ng English Standard Version. Sabi niya po dyan, judge not and you will not be judged. Condemn not and you will not be condemned. So number 1, there is a command to stop judging and stop condemning to other people. Okay? So, paano ba tayo magsosow beyond judgment? May command si Jesus na tigilan natin ang pagjo-judge ng ibang tao at pagko-condemn ng ibang tao. From our text itself, ang unang-unang kataga or ang unang-unang words na binanggit ng Panginoong Jesus is judge not. Sa ibang translation, ano sabi niya? Do not judge. But ako po, kinuha ko yung judge not, okay? Yung word na judge not, kasi explain ko po sa inyo later. So now, umamin man tayo sa hindi, tayong mga tao, may kanya-kanya tayong reasoning, plataforma, paniniwala, kultura sa buhay. Tama ba? We have many differences in ourselves. Tama? May kanya-kanya tayong attitudes. Kaya naman, because of those indifferences natin, minsan ba talaga? Madalas tayong mag-judge at mag-condemn ng ibang tao na nakita natin. Are you here? Umamin ka man at hindi, naturalisa ng isang tao na mag-judge at mag-condemn. Because of its, reasoning, attitudes, cultures, at nakasanayang mga gawa. Okay? But, sabi ng Panginoong Jesus sa text natin, judge not. Paano ba hindi magja-judge? Ang bilis ko ngang mag-judge ng tao. Ang bilis ko ngang mag-condemn ng isang tao. So how to stop judging and how to stop condemning people kung tayo lang naman tayo, may sariling paninindigan. Paano ba? Okay? I have here 3 things. 3 things ba? 2 things lang, pero more than 3 pala ito. Okay? Una, for us to stop judging other people or other person, for us to stop condemning other people in our lives, sa mga nakikita natin sa buhay natin, unang dapat nating gawin is we need to drop the gavel. Okay? We need to drop the gavel. Ano po yung gavel? I don't know if tama ang pronunciation ko or gavel. Do you know gavel? Wow, ang arte. Gavel. Do you know what is gavel? Ha? Sino po dito nakakita ng isang judge? Ngayon, very, very familiar ngayon sa TV. The Senate hearing, the Senate hearing, di ba sino na yung presider, yung pinaka-head? Si Cheese, Senator Cheese. Di ba meron siyang hawak na yung wood at saka yung, sabi niya, order in the court. That's what we call gavel. Okay? So for us to stop judging other people, for us to stop condemning other people, kapatid, you need to drop your own gavel. Are you here? Actually, Jesus wants us to stop acting like the final judge because you are not the judge. Okay?
Ang sinasabi ng Panginoon, when He says, judge not, nung sinasabi ng Panginoong Jesus na judge not, hey, wag kang mag-judge kasi hindi ka naman judge. Hindi ka hukom. Who are you to judge? Actually, the word judge not, eto, kaya pinili ko po yung translation ng ESV. The word judge not came from the Greek term krinet. Okay? Pag sinabi nating krinet, it is in the present active imperative form of krino na ang ibig sabihin ay stop judging or do not go on judging. So when we say stop judging or do not go on judging, pag example, ikaw, pinapastop ka o tigilan mo na yung pag-judge mo na yan. Ibig sabihin, meron ng previous na ginagawang panghuhusga. Tama? Meron ng previous na ginagawang pagkokondem. So, when we say krinet, it indicates na ang Panginoong Jesucristo, pinoporvid niya lahat ng kausap niya while He was doing the Sermon of the Mount. Okay, He was preaching on the Sermon of the Mount. Pinoporvid niya lahat ng believers na kausap niya to stop judging that they are already doing on that time. Are you here? Nakuha niyo po ba ako? Meaning to say, yung mga believer na kausap ni Jesus, nung panahon na yon, nagja-judge na sila ng tao at nangongondem na sila ng tao. So now, Jesus said, judge not. Tigilan nyo na yan. Yun ang pagkakasabi ni Jesus. Stop it. Kinumand niya yung mga believers na stop it. They are judging already eh. Naghuhusgahan sila, pare-pareho sila, nakikipaghusgahan sila sa isa't isa. Okay? So that's why Jesus speak. Judge not. Okay? Judge not and you will not be judged. Okay? Tigilan nyo yan para hindi ko kayo husgahan. That's what Jesus saying, implying to saying, God is telling them to stop the judgment they are doing to the people. Okay? Another thing, pangalawa po, when Jesus said, judge not, okay, hindi niya po ito pinapakiusap. Okay? Hindi niya po pinapakiusap na, uy, tigilan niyo na yan, or please stop it. Hindi. Inuutos niya. Kinocommand niya. Pinapautos ito ni Jesus sa lahat ng believers na kausap niya that time na itigil ang paghuhusga sa kapwa niya. Are you here? Are you here? Pangatlo, sabi ni Jesus, judge not. Ini-imply lang nito that you are not a judge, so stop doing it. Drop your gavel right away because you are not the one worthy of doing it. Are you here? Are you here? Sino ka para Sino tayo para manghusga ng ibang tao? Hindi tayo judge at wala tayong karapatan para husgahan or i-judge ang kahit na sino mang tao na nandito ngayon. Can you look around you? Sige, tingnan mo, around you. Wala kang karapatang husgahan yan. Amen? Amen? Wala tayong right na husgahan at i-condemn yan. Hindi po ako ang nagsasabi. The Bible speaks about it. Judge not. Are you here? Are you here? Nandito pa po ba kayo? Sabi po ng James chapter 12, sabi niya dyan, in ERV, sabi niya dyan, God is the one who gave us the law. And He is the judge. He is the only one who can save and destroy. So it is not right for you to judge anyone. Wala kang karapatan, wala tayong karapatan na husgahan ang sino man. Kasi hindi naman ikaw yung nag-save dyan eh. Only Jesus saved that man, that woman. So who are you to judge him? Who are you to judge her? Wala. Wala tayong right. Only the one who saved us. Are you here? Amen? Sabi po yan ng James chapter 4 verse 12. God is the one who gave us the law. So He is the judge. Siyang batas, siyang nagbigay ng batas, siyang batas.
Are you here? Siya ang batas. Siya ang judge. Siya ang hukom. He is the only one who can save and destroy. So, it's not about you. Wala kang right. He is the one who is rightful. Siya ang may rightful honor to judge us. And to tell you exactly, you know what? Sa pangalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo, in the second coming, you know what? Hindi na darating dito si Lord, si Jesus, as a Savior. He will come here as a judge. I-judge tayo isa-isa according sa mga ginawa natin. Hello? Amen? So, una, para ma-stop po ang ating pag-judge sa ibang tao, okay? Para ma-stop yung pagkukondemn natin sa ibang tao, ang una na dapat nating ginagawa, we should drop the gavel. Hindi ka judge. Hindi yun para sa'yo. Drop it out. Drop it out. Ayoko na. Pangalawa, avoid hard hearts. Kanta mo na yung katabi mo. Avoid hard hearts, okay? Judging and condemning someone means writing them off completely without mercy or a chance to change. Kapag daw po nag-judge ka ng isang tao at kapag nag-condemn ka ng isang tao, you are like, you know what, hindi mo na sila binibigyan ng chance para magbago. Tinatanggalan mo na sila ng pagkakataon para magbago. I-check natin, di ba? Kapag ikaw nag-judge, may nakita ka sa di kalayuan at may pumasok sa mind mo na something and pinaniwalaan mo na, di ba final verdict na yon sa'yo? And you condemn then, final verdict na yon talaga. Kahit anong explanation pa ang marinig mo coming from other people, you know what? Close na yung mind mo. Hindi mo na pakikinggan. Kahit gaano katindi yung explanation. Why? You judge already. You condemn already. Tapos na. Okay? Kaya naman, when we are judging, when we are condemning other people, tinatanggalan natin sila ng mercy coming from us and tinatanggalan natin sila ng chance to change para magbago. Kaya naman, dahil tinanggalan mo sila ng chance para magbago, hindi mo namamalayan, ikaw, yung puso mo nagiging harden na. Tumitigas na ng tumitigas. Umamin po man tayo sa hindi, okay? Ang dali nating mag-judge at mag-condemn ng ibang tao. Are you here? That's why I came up to a question, bakit nga ba ang bilis nating mag-condemn at ang bilis nating mag-judge ng tao? May mata tayo. Hindi, joke lang. Okay? Bakit nga ba ang bilis nating mag-condemn at bilis nating manghusga? Okay, mag-judge ng tao. Una, may kinalaman talaga sa puso. Minsan, mabilis kang manghusga kasi nga ang tigas na ng puso mo. Harden na yung puso mo. Okay? Sabi ng Proverbs chapter 28 verse 14, but whoever hardened their hearts falls into trouble. Okay? Kaya nga kapatid, okay? For us to avoid judgment, for us to avoid condemnation, please avoid your heart being pusong bato. Ayoko na po talaga. Please lang. Okay? Huwag mong hayaang maging bato to. Huwag mong hayaang patigasin. Huwag mong hayaang patigasin. Hayaan mo na si Lord pa rin ang magpalambot sa napakatigas na pusong yan. If you are going to, pastora, parang ang dali mo namang magsabi na huwag patigasin yung puso. Hindi ko naman po kayo masisisi sa mga pinagdaanan po natin. Probably, may talaga naman masasakit na karanasan, napakarami yung pinagdaanan na masasakit na karanasan mula sa ibang tao. Probably, talagang matindi yung pang-aapi, pang-aalipusta, sige na naranasan natin sa ibang tao at sa buhay. Kaya naman, ang tendency nun, pag may mga ganito, may mga tao talaga na pinipili talaga nilang patigasin na lang ang puso. Paano? They will start to isolate themselves and they will start to build a wall within themselves and choose to live alone just to protect themselves to be hurt by other people.
Kaya naman, lagi naming sinasabi ni Pastor Renz sa ating lahat, okay? Do not isolate yourself. When you start to isolate yourself, doon na unang-unang papasok ang pagtigas ng puso mo. And along the way that you isolate yourself, you know what? Hindi mo na mamalayan, poprotektahan mo na rin yung sarili mo, magbi-build ka na rin ng wall. And eventually, matigas na yung puso mo. You will not listen. Hindi ka na kayang tamaan ng kahit na anong tama. Okay? Hindi ka na kayang ituwid ng kahit na anong bakal na pantuwid. Okay? Sa mga pagkakataon na yon, si Lord na lang talaga ang kailangan natin. Are you here? Si Lord na lang talaga ang may kakayahang tumuwid sa atin. Kaya naman, wag nating hayaan na ma-harden yung puso. Okay? Pag may mga chance na nasaktan tayo na ibang tao, talaga naman, naalipusta tayo, nakaranas tayo ng matinding pang-aapi, iyak mo kay Lord. Pwedeng umiyak kay Lord. Pwedeng magsumbong kay Lord at hayaan mo si Lord ang kumilos. Are you here? Ipagkatiwala mo lahat kay Lord. Huwag mong hayaan na tumigas to. Kasi kapag tumigas to, kawawa ka kapatid. Kapag tumigas to, hindi mo mararamdaman yung love galing sa tao, and especially hindi mo na rin mararamdaman yung love galing kay Lord. Kaya naman, do not allow na ma-harden itong pusong to. As much as possible, parinyo mo lagi kay Lord. Maging heart of flesh lagi yung pusong ito. Marunong rumamdam ng pag-ibig, marunong rumamdam ng compassion, marunong rumamdam ng care to other people, parinyo mo lagi kay Lord. Mahirap, pero walang imposible kay Lord. Amen? Amen? Amen. Pangalawa, kung una may kinalaman sa puso, pangalawa may kinalaman sa nguso. Hindi, joke lang. May kinalaman sa pagkatao. Okay? May kinalaman sa ating pagkatao. Sabi ng isang Swiss psychiatrist na si Carl Jung, okay, sabi niya, although our conscious minds are avoiding our own flaw, they still want to deal with them on a deeper level. Tayo daw pong tao, ina-avoid daw po natin yung mga flaws natin sa sarili natin. Okay? Pero, gusto pa rin daw nating ma-deal itong mga to sa mas malalim na level ng pagdidil dito. Kaya naman ang nangyayari, so, we magnify those flaws in other. Are you here? We magnify those flaws sa ibang tao. We can only see in others what we have inside ourselves. Okay? Akala natin, dami-dami nating sinasabi, pero sabi ng isang psychiatrist from Switzerland, minamagnify lang daw nung flaws na yon yung tayo. Okay, nakikita daw kasi natin yung sarili natin dun sa ibang tao. Kaya naman the tendency is, first, nire-reject natin, and then, hindi natin namamalayan, pino-project na natin yun. Are you here? Na minsan, minsan kahit ayaw nating mag-judge, ayaw nating mag-condemn, you know what? May bahagi sa pagkatao natin na hindi natin kayang alisin or hindi tayo makaalis. Kaya, kapag nakita natin yung certain flaws natin sa ibang tao, meron siya. We become judgmental and we condemn those person na nakitaan natin ng flaw na meron tayo. Ano nyo po ba ako? Naiintindihan nyo po ba ako? O paano mas maintindihan nyo po ako? I have here an illustration. Meron pong isang babae. Yung babae po na ito, bumili po siya ng tinapay. Alam niyo po yung fita? Kawawa naman yung mga... Sige, Skyflakes na lang, Skyflakes. Nakakain na kayo Skyflakes? Yun na lang. Bumili po siya ng Skyflakes. So, habang naghihintay siya ng bus, bumili po siya ng Skyflakes. And then, habang naghihintay siyang ganyan, may umupo po dun sa tabi niya.
And then, may umupong lalaki. Yung lalaki, kumakain ng skyflakes. Nagulat yung babae, nagulat siya. Kasi, kinakain ng lalaki, okay, yung kinakain ng lalaki, yung tinapay, at kinakain ng lalaki yung tinapay niya, nung katabi niya, yung kinakain ng katabi niya, yung tinapay niya, na binili niya. So, sa sobrang inis nitong babae na to, alam niyo po ba kung anong sinabi ng babaeng ito? Okay, sabi niya, hindi ka man lang nagpapaalam. Napakasiba mo. Sa isip-isip niya lang, kung hindi niya naman sinasabi. Walang paalam-paalam, nanakaw, timbawa. Sa sobrang inis niya kung ano na talagang sinasabi niya doon sa lalaki. At sa sobrang inis niya pong ganyan, talagang paano na siya, she is about to boom, sasabog na siya. Okay, dumating yung bus. Sa sobrang inis niya, dinabog niya na lang sa paa niya at umakyat na lang po siya sa bus. Pag upo niya po dun sa bus, alam mo, sabi niya pa dun sa katabi niya, alam mo, merong tumabi sa akin kanina, lalaki, ang kapal ng muka. Kinain niya yung tinapay ko, suga pa, magnanakaw, masiba, timawa. Ginanon niya, shinare niya pa dun sa katabi niya. And then, habang sinasabi niya yon, binubuksan niya yung bag niya. Pagtingin niya dun sa bag niya, sumigaw siya, sabi, ay! Sabi niya, sigaw niya, ay! Sabi niya, ayoko na, ang hirap mag-joke sa inyo. Hindi, joke lang. Okay? Sabi niya, ay! Sabi niya, napasigaw siya bigla. Sabi niya, bakit? Tanong niya ako, bakit? Yung tinapay nasa loob ng bag niya. Moral lesson, wala lang. Moral lesson sa story na to, check mo muna kasi yung bag mo bago ka magsasalita. Baka kasi nasa bag mo lang yung tinapay. Okay? Hindi. Joke lang. Moral lesson, minsan, you know what? Lahat ng masasakit na salita na lumalabas sa bibig natin, never mo nang mababawi. Never mo nang mababawi. Lahat ng lumabas dito, nandun na yon. Are you here? Nandun na yon. Hindi mo na mababawi, hindi mo na mai-erase, wala ka nang magagawa doon. O timawa na siya, magnanakaw na siya, sugapa na siya, wala ka nang magagawa. Dinamay mo pa yung katabi mo at sinabihan mo. Are you here? Are you here? Wala na, tapos na. Final verdict na. And minsan, listen to me po, pakinggan niyo po ako. Okay? Pakinggan niyo po ako. Lahat ng masasamang salita na lumabas sa bibig mo, actually, hindi yun patungkol dun sa sinasabihan mo. Tumutukoy ito talaga ng tunay na ikaw. At ikaw ang pinatutukuyan nun. Are you here? Kaya naman, tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, check din. Amen? I-check muna natin yung sarili natin. Baka kasi, minsan, yung sinasabi natin sa ibang tao, tayo pala talaga yon. Yung mga harsh word na binibitawan mo sa ibang tao, bago mo bitawan, i-check mo muna yung sarili mo. Baka kasi ikaw yun. And with that, kapag na-check mo yung sarili mo, you know what? Maa-avoid natin or mai-stop nating manghusga at mag-condemn ng ibang tao. Are you here? Are you here? Kaya nga po sabi ni Jesus, Luke chapter 6 verse 41 to 42, on the lower version lang po ng ating text. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye? Sabi ni Jesus. And pay no attention to the plank in your own eye. How can you say to your brother, brother, let me take the speck out of your eye, when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite! First, take the plank out of your eye, and then you will see clearly, and remove the specks from your brother's eyes. Unahin mo muna yung sarili mo bago mo gawin sa iba. Are you here? Baka kailangan mo munang tanggalin yung mga
you know what, nagkukos sa'yo para hindi mo makita yung mga bagay na ginagawa mo para sa iba magawa mo. Okay? Maayos mong magawa. Check yourself first. Okay? Bago tayo magbitaw ng kahit na anumang salita sa ibang tao. Always remember, mabilis or madali nating makita ang pagkakamali ng iba. Pero yung pagkakamali natin, ang hirap tignan. Are you here? Ang dali mong mag-point out. Kasi yung finger mo, lahat naka-point out. Ang dali mong mag-point out. Pero hindi mo ma-point kung anong mali sa sarili mo. Sometimes, we need to check it out. And always remember po, when you judge others, you do not define them. You define yourself. Kaya ingat tayo. Bago tayong magbaba ng kahit na anong salita, check muna natin yung sarili natin. Last verse, sabi ng Romans chapter 2 verse 1, sabi ni Paul, "You therefore have no excuses. You who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself. Because you who pass judgment do the same things." Ulitin ko po, when you judge others, you do not define them. You define yourself. Are you here? Number 1, there is a command na sinasabi ang Panginoong Jesucristo. Command to stop judging and condemning. Paano? Drop your, ano yung una? Drop your gavel. Pangalawa, avoid hard hearts. Sa pag-avoid ng hard hearts, una, may kinalaman sa puso. Pangalawa, may kinalaman sa pagkatao natin. Amen? Pangalawa na po ako. Okay? Kung merong command, yung command ni Jesus na judge not, okay? They already done it. They already do it. Pangalawa, merong call si Jesus. Pangalawa, there is a call to forgive and give. Amen. There is a call to forgive and give. Kung papansinin niyo po yung forgive, okay, kung papansinin niyo po yung forgive, tanggalin mo yung for. It always complement each others. Okay? Bago pa ako pupunta ako dyan mamaya. Sabi ng verse natin, forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. So, paano po tayo magfo-forgive? We need to release it. May mga nagfo-forgive, pero hindi li-release ang tunay na forgiveness at 100% na forgiveness. Pag sinabi kasi natin we need to release forgiveness, you are letting go of all the wrong things that was done against you. Okay? Kaya po importante na kapag handa ka ng magpatawad, release it all. Okay? You need to release it, everything. Every wrong things, every grudges in your heart, i-release mo na. So, you will be free from it. Amen? Amen? And, as a believer, and as a disciple of Christ, ito naman dapat talaga ang tinuturo ng Panginoong Jesus. Forgiveness ay number 1 na tinuturo ng Panginoong Jesus sa pagiging disciples ni Christ at pagiging follower ni Christ. Okay? Pinipili lagi ang pagpapatawad. Okay, when we say forgiveness, it always pertain to releasing other of what they did to us. I-release natin everything ng ginawa sa atin. Masakit man, tama lang, hindi naman ganun kasakitan, anumang degree ng pain yan, anumang degree ng ginawa sa'yo, everything, i-release mo talaga. Okay? The verse says, our forgiveness depends
on our willingness to release it. Kaya nga, si Jesus, when He said, forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. It is not a command. It is a call. Nakadepende pa rin sa'yo kung i-release mo 100% or hindi. Hindi ka i-demand ni Lord na i-command niya, anak, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, katulad sa kanina, yung point 1 natin. Pero ito, God will going to allow you to decide to release it, to release forgiveness, and to give. Nasa sa iyong pagpapasya. Kaya nga po, call siya, hindi siya command. Are you here? Always remember, when you release forgiveness, pardon leads to pardon. Actually, ito pong forgive and you will be forgiven, na praise dito, it is a promise of strong negation. Na para bang sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, when you release forgiveness, I will never judge you. When you release forgiveness, anak, I will be more merciful to you. Kasi sabi niya, forgive and you will be forgiven. Anak, when you release forgiveness, you will become forgiven. Anak, when you release forgiveness, I will not judge you. I will be more merciful to you. Kasi if you forgive kita. Are you here? Pero take note po, yung mercy po dito, hindi po ito yung mercy na it does not gloat over a sin or hindi po ito yung mercy na pinagmamayabang na, oy, nagkasala ako, pero pinatawad naman ako ano naman eh. Or hindi po ito yung mercy na pinagmamayabang ang kabiguan ng iba or nagkasala. No, hindi po ito ganon. Or hindi, yung mercy na sinasabi dito ni Jesus, hindi po siya nagtitake ng pleasure para i-point out yung isang pagkakasala or i-sugarcoat yung isang pagkakasala or pagandahin ang isang kasalanan. Yung mercy po dito, nagro-root po ito sa isang makasalanan para mahanap niya. Okay? Yung path niya pabalik. Okay? Pabalik sa totoong bahay niya or pabalik sa bahay niya na kung saan magkakaroon siya ng spiritual growth, magiging spiritually fit siya, mas magiging stronger siya at aayos yung spiritual na buhay niya at yung lifestyle niya. So, ang mercy, hindi siya ginagamit na lisensya para magkasala lang tayo ng magkasala. May mercy naman si Lord eh. Hindi. Ang mercy, it's not a license to have sin or to do sin, but mercy will going to strengthen us to our spiritual life at para mas maging fit tayo at para mas malalo nating maintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Si Lord, lagi po siyang nagbibigay ng mercy sa mga taong marunong mag-release ng forgiveness. Hindi para takpan ang kasalanan na nagawa nila at ginawa sa kanila, pero para mas maging better na individual sila or para mas maging better na tao sila. That is mercy na binibigay ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Hindi po siya mercy na sinusugarcoat ang sin. Kaya naman, sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4, verse 32, sabi niya po dyan, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Are you here? Maging compassionate daw po tayo sa bawat isa. Maging kind daw po tayo sa bawat isa. Piliin natin na magpatawad or patawarin ang bawat isa katulad ng pagpapatawad na ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesukristo. Mahirap kung mahirap magpatawad, pero ako naniniwala bilang isang Kristiyano na kilala si Kristo, we need to release forgiveness. Ulitin ko po, mahirap talagang mag-forgive, but we need to release it. We need to release forgiveness.
Hindi natin kayang sundin. Hindi natin kayang sundin ito kung para sa sarili lang nating gagawin. Okay? Kung para sa sarili mo lang gawin, para mag-release ka ng forgiveness, wag mo na lang gawin. Mag-release ka ng forgiveness, huwag para sa sarili mo. Gawin mo kasi mahal mo ang Diyos. Kasi ako naniniwala, ang isang Kristiyano na mahal si Lord, kayang mag-release ng forgiveness sa ibang tao kasi natututunan niya ring mahalin ang ibang tao. Amen? Amen? And along the way po, nasusubok yung relationship natin sa Diyos. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na, oh Lord, I love you. Oh Lord, mahal na mahal kita. Pero pagtingin mo dun sa katabi mo, excuse me, are you here? Pagtingin mo dun sa katabi mo, tingin pa lang, alam mo na eh. Are you here? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, I love you, pero hindi ka nagmamahal ng kapwa mo. Nakukuha niyo po ba ako? Kasi ang tunay na disciple ni Kristo, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na nananampalataya kay Kristo, mahal ang Diyos, mahal ang tao. Amen? Sabi nga ng tagline natin ng mga host, kanina pa tong mga host na to eh. Sabi nila, ano pong sabi nila? Waal iba, loving God, loving people, and making disciples. That's the trademark of a true and genuine Christian. Mahal ang Diyos, mahal ang tao, at nagdidisipulo. Amen? Hindi lang po siya basta nagko-call to forgive. Okay? Another thing, He also call us to give. Okay, tanggalin niyo lang po yung for dun sa forgive. Give. Okay? So, when we give, usually pag nakikita natin, pag nakikita po natin yung verse na to na give and it will come back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. Tumutukoy po ito madalas sa pera. Tama? Ang naiisip natin, pero hindi. Hindi po ito tumutukoy sa pera. Okay? Tumutukoy po ito sa pagiging open-handed natin. Okay? Ang Panginoong Yesus, hindi lang po siya nananawagan para mag-forgive. He also called us to give and to remain open-handed on all the things that we have. On all things na meron ka sa buhay mo. Example, God is calling you to give your time to Him. Are you here? Are you here? God is calling us to remain open-handed when it comes to our time. God is calling us to remain open-handed when it comes to love. Hindi lang sa Kanya, pero pati sa tao. Are you here? God is calling us to be open-handed when it comes to our care, our compassion, our resources, and etc. and etc. And with that, kapag naging open-handed po tayo, kapag natutunan po nating mag-remain na open-handed when it comes to our time, our resources, our care, our compassion, our resources, and everything that we have, you know what? May nagbabago sa puso ng isang tao. Paano? From being selfish, natututunan nating mas maging kind, mas maging merciful, mas maging compassionate, mas maging loving, mas magkaroon ng time para sa Kanya, and yung resourceful natin, mas nakikita natin at mas nagiging grateful tayo sa mga meron tayo. And always remember, forgiveness leads us to giving. When you forgive, you are releasing. When you are releasing, you are giving something. Are you here? Are you here? You are letting it go. You are sliding it. You are giving it away. Tandaan, walang nagpapatawad ang hindi natututong magbigay. Okay? And as an illustration, di ba, itong kamay natin, itong kamao natin, kapag lagi po itong nakatikom, magbibigay si Lord ng pagpapala, magbibigay si Lord ng time, magbibigay ng love, ng resources, ng care, ng compassion sa tao, wala. Pag laging nakatikom yan, walang matitira sa kamay mo. Pero kapag open-handed ka, okay? Kapag open-handed ka, masasalo mo lahat. Are you here? Tandaan mo, hindi magkukulang at hindi nagpapabaya
si Lord sa taong handang magpatawad at patuloy na nagpapatawad. Handa si Lord at hindi siya nagkukulang at hindi nagpapabaya. So now, number 2. Ano po yung number 2? Call to forgive and give. And last, tapos na po ako. Let me end with here. Therefore, when we learn to sow beyond judgment, we learn to stop judging other people, we learn to stop condemning other people, we learn also to release forgiveness. Ano mangyayari sa atin? Wala lang. Hindi, joke lang. May effect. So yung malaman kung ano yung effect, sabi niya doon sa title natin, sow beyond judgment, and what? And what? You will reap the full measure. Are you here? Are you here? When you sow beyond judgment, you will reap the full measure. May overflowing effect. When you stop judging, condemning, when you learn to release forgiveness, when you learn to give, may overflowing effect. Sabi niya ng verse natin. Verse 38 says, Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. So si Jesus po, gumamit po siya ng picture para mas maintindihan natin to, gumamit siya ng picture ng grain merchant na nagpa-pack down ng grain. Okay? Gumamit siya ng, i-imagine nyo na lang po, na merong isang nagtitinda, naglalako na mama na nagpapak ng grain or mga butil. Sige, bigas na lang. Okay? Para mas maintindihan natin, bigas na lang. Sa panahon po nila, kung sa panahon po nila gagawin, ganito po sila magpack ng grain. Okay? Ganito po sila magpack ng grain. Una, sinishake daw muna nila. Okay? Pinipressed, sinisiksik. Okay? Until mag-overflow po yung lalagyan. Okay? Until mag-overflow po, mag-force, mag-overflow, puno ng mapuno yung lalagyan. This is an overflowing effect. Okay? So, para mas maintindihan natin, paano yung overflowing effect, paano yung full measure ni Lord? Tandaan mo, pag nagbalik si Lord, always remember, good measure ito. Hindi ka kailanman titipirin ng Diyos. Good measure, sabi niya dyan, give and it will be given to you. Good measure. Pag sinabi nating good measure, tamang, ano yung ginamit kong term ng Tagalog kanina? Tamang sukat. Yeah, tamang sukat. Okay, tamang sukat. The amount of the grain ay hindi po skimpy or matipid. Okay? Tamang sukat. Diba? Pag bumibili ka minsan ng labong, ako po madalas ko nararanasan to, panahon ng labong ngayon. Pag bumibili po ako ng labong, okay, diba, winawagwag nila yung labong, tapos nilalagay dun sa takalan, tama? And then, ganun na yun. Ganun na yun. Tapos, isang takal na yun, tama? Tama? Natry niyo po ba yun? Bumili kayo bukas sa palengke, ha? Hindi, joke lang. Ganun po talaga ang ginagawa. Okay? Kasi pag siniksik mo yun, magagalit sa'yo yung tendera. Hindi pwedeng isiksik. Okay? Pero sa panahon po nila, okay? Pag magtitinda po sila ng grain, hindi pwedeng ganun. Okay?
tamang sukat, kung ano talaga yung sukat. Pag sinabi natin 11 kilos, 11 kilos. Pag sinabi natin 10 kilos, 10 kilos, talagang tamang sukat. Hindi tinipid, hindi dinaya. Tama. Saktong sukat, sapat. Okay? And then after pong makuha yung good measure, mailagay yung sapat na sukat, tamang sukat sa container, ang gagawin po ng merchant doon, okay, doon sa grain, ano pong sabi? Pangalawa, press down. Okay? Sa Tagalog, sisiksikin. Pag ginawa mo yun sa nagtitinda ng labong, umanda ka. Okay? Pagagalitan ka, hindi pwedeng siksikin. Pero nung time nila, hindi pwede. Sinisiksik talaga nila. Pinipress down talaga nila. Bakit? Para ma-fill pa yung mga point para ma-fill pa yung mga spaces, okay, na left empty dun sa container para matanggal yung gap, okay? Para mas lalong masiksik, okay? And then after nilang masiksik, okay, anong gagawin ulit nila? I-shake po nila kasi baka meron pang empty spaces sa ilalim. I-shake muna ulit tapos i-press down ulit hanggang sa wala na talagang spaces na matira doon sa container. And after po niya na ma-press down, ma-shaken together, hahayaan nilang mag-running over or mag-overflow yung container hanggang sa opening nito, hanggang sa kayang i-contain ng container as much as possible. Okay? Hanggang sa lubusan na nga itong puno. Ganito magbalik si Lord. Kaya naman, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya naman, my dear brothers and my sisters in Christ, na-imagine ko lang, kapag nag-release ka pala ng forgiveness, siksik, liglig, at umaapaw din na forgiveness ang ibabalik sa'yo ni Lord. Pag nag-release ka ng love, ay grabe. Siksik, good measure, pressed down, shaken together, and running over din na love ang ibibigay sa'yo ng Lord. Ibabalik sa'yo ng Lord. Same thing with compassion, same thing with mercy, same thing with care, same thing sa lahat ng nire-release mo. Pero, kung magja-judge ka ng tao, ganun din ang gagawin sa'yo ng Lord. Kung paano mo hinusgahan ng tao, yun din ang takalan niya ng panghuhusga sa'yo. Kung nag-condemn ka ng tao, yun din ang gagamiting takalan ng Diyos ng pag-condemn sa'yo. Kasi sabi niya dito, for with the measure you use, it will be measured back to you. Are you here? Are you here? Nandito pa po ba kayo? Kapatid, mabuti po ang Diyos natin. Sabi mo nga sa katabi mo, parang lumungkot bigla yung katabi mo. Pasayahin mo, sabi mabuti si Lord. Kaya naman, my dear brothers and my sisters in Christ, always remember, si Lord, binibless niya ang mga mananampalataya, ang mga believer, in a great proportion or super abundantly beyond sa kaya nilang ibigay. This is our God. Kaya naman, una, sino talaga tayo para manghusga ng iba? At sino talaga tayo para mag-condemn ng iba? Pangalawa, who are we not to release forgiveness and to give forgiveness, mercy, love, care, compassion to other people? Who are we para hindi mag-release ng self-discipline? Who are we para hindi mag-release ng patience sa katabi mo? Who are we para hindi mag-release
ng compassion dyan. Sino ka? Sino tayo? Kung ang Diyos, pinaranas niya sa ating mahalin tayo, pinaranas niya sa ating arugain tayo, pinaranas niya sa ating patawarin tayo, i-save tayo from everything, every sins that we commit. Who are we now? Amen? 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 Tapos na po ako. So now, magkaroon tayo ng konting evaluation. Let's have a self-check. Heart check. Pwede po ba sa mga oras na ito, maging honest tayo kay Lord? Maging honest tayo sa sarili din natin. Ano nang estado niyan? Paayos tayo kay Lord. Paayos tayo sa Kanya. Pwede ba tayong lahat ay pipikit? At sa pagpikit mo, hayaan mo si Lord na yakapin ka, kausapin ka, i-comfort ka kung kailangan mo ng comfort. Anak, do not harden your hearts. He knows you very well. The Lord knows the deepest of your heart. Hindi mo kailangan magtago. Kita ni Lord yung kaibuturan niyan. Hindi mo kailangan mag-pretend. Alam ni Lord. Alam ni Lord. Alam ni Lord lahat ng meron dyan sa pusong yan. Kita niya lahat. Kita niya. Habang nakapikit ka pa rin, at habang kinakausap mo si Lord, hayaan mo. Ramdamin mo. Ramdamin mo lang yung pag-ibig niya sa'yo. Ramdamin mo lang yung yakap sa'yo ni Lord. Ramdamin mo lang yung comfort niya na binibigay niya sa'yo. Anak, I don't know what you have been through. Hindi ko alam kung ano na mga pinagdaanan mo. Hindi ko alam how painful it was. Pero alam ni Lord, alam ni Lord lahat ng yan. Just be true to God. Just be honest. Oh God. His love is evident here. Allow the Lord. Allow the Lord. Allow Him. Allow Him. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Just let His praise rise. May tinuturo si Lord. Christ be magnified in May inaayos si Lord. Sing it all.
Christ be magnified. Oh God. The altar of my life. Christ be magnified. In Holy Spirit, me. Sing it all. Christ we ask be you, magnified. wala ka pong lalampasan sa gabing ito. Christ be magnified. Let your love, In me. Sing it all. let your love Be magnified. overflow in this place. The altar of my life. Paapawin mo po ng iyong pag-ibig ang lugar na to. Maramdaman ng bawat isang nandito, simula sa harap hanggang sa pinakakaduluduluhan. Let the love of God overflow right now. Christ be magnified. The altar of my life. Christ Hallelujah. be magnified. Hallelujah. Hallelujah. I think may personal way si Lord sa bawat isa sa atin. Nangungusap ang Lord personalan. Isa-isa tayo. May kanya-kanyang pamamaraan. Pwede po ba sa mga oras na ito, tatayo tayong lahat, and as we stand up, and as our response to our God, can we just worship the Lord with all our heart, with all ourselves, with all that we have? Come on, church. Open your mouth and start to give all your worship to the one who deserves it. Oh God. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Oh God. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Let His praise arise. Hayaan mo Christ mapapurihan be mo ang Diyos magnified. sa pamagitan ng iyong sariling mga bibig. Awitan mo siya, Sing it all. papurihan mo siya, sambahin Christ mo be siya. magnified. Sabihin mo sa Kanya to personally. The altar of my Oh God. life. Christ be magnified in me. Sing it all. Hindi talaga natin Christ be kakayanin kung tayo lang. Pero kailangan natin ng Diyos para magawa ang mga bagay na to sa Christ buhay be natin. magnified. Kaya naman, gawin nating panalangin tong awit na to. Sing it all. Kaya natin na si Lord ang ma-magnify sa buhay natin. Hallelujah, hallelujah. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. For the last time, come on. in me. From the bottom of your Sing heart. it all. Can you sing this song? Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Sabihin mo to ng buong puso. The altar of my life. Hallelujah. Christ be magnified in me. Hallelujah. Lord, we thank you
Salamat po sa iyong sariling pamamaraan ng pangungusap sa bawat isa. Lord, we believe nangusap ka. May tinuro ka. May inalis ka. May sinofen ka. May pinago ka. Lord, salamat sa reminder that we should stop condemning people and judging people. Salamat sa paalala, sa pagtawag na dapat laging nagpapatawad, na dapat open-handed sa lahat ng bagay. Kasi sino kami, Panginoon, na pinatawad mo, na pinagkalooban mo ng lahat ng meron kami. Salamat po that you remind us those things in our life. Lord, I pray, anuman po, Panginoon, ang nais mo sa buhay ng bawat isa, tulungan mo kami na ma-remind kami lagi nito, that in everything that we do, ikaw ang ma-magnified sa buhay namin. Ikaw ang makita sa buhay namin. Hindi yung kami, hindi yung galing namin, hindi yung weakness namin, pero yung kabutihan mo sa buhay namin ang makita sa buhay namin. Salamat po sa bawat isang nandito. Lord, simula sa harap hanggang sa pinakadulo, pagpalain mo ang bawat isang nakarinig ng iyong mensahe. I-inculcate mo ito sa aming mga puso at sa aming mga isipan. So, ma-apply namin ito sa bawat pang-araw-araw naming pamumuhay. Salamat po. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, glory to God. Again, let's give honor to the Word of God by giving the best clap offering. Malakas na palakpakan para sa Diyos. Hallelujah. So today, Jesus is commanding us to stop judging and condemning by dropping the gavel, since we are not the judge, and avoiding hard hearts. And we are also reminded that we have a call to forgive by releasing forgiveness, for which is a daily choice of being a follower of Christ. And we also have a call to give by remaining open-handed, which help us not to be selfish, but to be kind in every person. And forgiveness will always leads to giving. And I know through this word of God po, no, lahat tayo ay may personal na pangungusap ang ating Panginoon. And we are happy to listen the Word of God with you. And of course, in the same way, we are also happy worshiping with our new friends. So kung first time nyo po dito sa ating church, pwede po bang pakitaas ang kamay? Kung first time mo nakapunta po dito sa ating church. Ayun, si Ate Jaira? Jari May. Ayan, palakpakan naman po natin si Lord sa buhay ni Ate Jari May. Sino pa po? Meron pa po ba? Jeremy. Ayan, welcome po Ate Jari May. Ayan po, welcome po sa ating church, and excited po kami and happy po kami to see you here. And of course, I know hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. And may purpose po si Lord kung bakit po kayo dinala ng Panginoon dito. So, ayan, on behalf of Woel Iba Church, pwede nyo po bang i-extend ang ating warm welcome kay Jeremy? Kung katabi mo siya, ayan, fist bump mo siya, nahiya pa siya to. Ayan, or sabihin mo sa kanya, welcome sa church. Alright, then after po ng ating Sunday worship celebration, stay lang po kayo for a while dahil meron lang pong kakausap sa inyo for a short time, kamustahan po. Okay lang po ba yun? Okay po. So, we are happy to celebrate this worship time with everyone, regardless if you are an old member of the church or new friends. At syempre, kaya po tayo nasa church ay para ma-encounter natin si Lord. At bukod po doon ay para makilala natin ang bawat isa. So, happy po ba kayo sa ating new home?
Amen. So, this room may look small but it's actually big. No, big plans and opportunities na ibibigay ni Lord. Na ibibigay ni Lord for us para ipakilala siya in all ages. So, meron po tayong kids room sa taas. Magkakaroon na po tayo ng OL Kids, 9 a.m. and 4 p.m. Ayan, palakpakan naman po natin si Lord. Praise God. And another positive thing po that I see about this, pwede po bang iikot niyo ang inyong paningin? Ayan. Sige, ikot niyo yung ulo niyo kung kaya niyong iikot. Ayan, nakita niyo po, no, super close na po tayo. Amen po. Ayan po. Kaya naman, mas makakapag-connect pa po tayo sa bawat isa. Kaya naman po, ito na po ang ating Connect segment. At ang ating Connect katanungan ay, sino ang nag-invite sa'yo at paano kanya napapunta? Again, ayan, sino ang nag-invite sa'yo dito sa church at paano kanya napapunta? So kung old member ka man po ng church or new friends ka po namin, mag-reminisce muna po tayo. Ayan, so tatayo na po tayong lahat. And sige po, tayo po tayo. Ayan, roam around the room. Huwag ka po magstay sa chair mo. Ayan, ikot ka po at humanap ka ng tao na kakausapin mo. So, our 1 minute Connect timer starts now. Amen. Ayan, ipagpatuloy nyo na lang po mamaya. So, magandang gabi po sa ating lahat. Dako naman po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, which is giving. Sabi mo sa katabi mo, it's giving time. Ayun. Makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Chronicles 29, verse 16 to 17. Sabi po, Lord our God, we have given these things to build a temple for you. We want to give honor to your holy name, but all these valuable things come from you. They already belong to you, my God. I know that you look carefully at our thoughts. You are pleased when we want to do things that are right. And I really do want to offer all these things to you. I know that your people who have met together here are happy. I can see that they are pleased to give these things to you. So, short background lang po about this context. So, ito yung time na nagpuri si David sa Diyos kasama ang mga Israelites. So, that time, nagtulong-tulong po sila na to build the temple of God. And this passage, pinakita nila how they honor the Lord with what they have. So ngayon kapatid, pag-uusapan natin, how can we honor God with our giving? Una-una po, it must be valuable. Ayan. Hindi po sinabing dapat malaking halaga. Ang sinabi ni David ay all these valuable things. So hindi nasusukat sa laki ng amount, hindi rin ito tungkol sa kung magkano ang nakita mo sa ibang tao. Ang tunay na mahalaga ay ito ba ay may halaga para sa iyo. So hindi rin ito para ma-impress yung katabi mo, 'di ba? Ang goal natin sa pagbibigay ay hindi ang approval ng tao. Ang goal natin ay ma-honor ang Panginoon. So kaya kapag nagbibigay tayo, no, hindi dapat ang mindset natin ay kung ano yung nahugot ko,
yun na yun, di ba? Hindi lang yung, ay, kung ano yung sobra, yun na, di ba? Instead, dapat ang puso natin ay, Lord, gusto kitang parangalan sa pamamagitan ng giving ko. Ayan, so bakit po naniniwala tayo na lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. So yung trabaho natin, negosyo natin, bonus natin, lahat na, kumbaga. So una, it must be valuable. Pangalawa, it must come from the heart. Ayan, sabi ng verse, people who have met together here are happy. So hindi sinabi na napilitan, no? Hindi rin sinabi na nahirapan, hindi sinabi na nagreklamo. Ang sabi, masaya silang nagbibigay. Sige nga po, tingnan mo yung katabi mo. Nakangiti ba yan? Masaya ba yan? Ay, grabe, parang feeling cute. Ngayon, cute, di ba? Kasi, di ba, kung gusto nating ma-honor ang Panginoon sa giving natin, dapat ang puso natin ay masaya. Kasi ang taong nagbibigay mula sa puso ay hindi napipilitan. Ayan, hindi nagbibigay dahil may pressure, hindi dahil sa nahiya lang, no? At every week, lagi po tayo nire-remind kung hindi po lubusang nauunawaan ang pagbibigay, okay lang na wag muna tayo magbigay. Share ko lang po yung brown envelope po, kung may mapapansin po kayo na black cloth dyan. Kukuha po kayo ng brown envelope dyan. Cloth. Ay, pinag-isipan ko yun ng matagal. Cloth. Ayan. Diyan na lang po kayo kukuha para po hindi na po tayo tatayo. And hindi po dyan ihuhulog meron pa rin po tayong basket. Hindi po doon ihuhulog. Ayan. So as a short testimony lang po, no, ako po personally, mahilig po ako magsulat ng mga testimony every month. So at habang binabasa ko po yun, sabi ko, ay, napakabuti ng Panginoon. Kasi po last month, medyo tight ang budget. Sunod-sunod ang bills. Tapos dumadalas pa yung migraine ko. Sabi ko, kailangan ko neta magpa-check up. Parang iba na to. Pero sabi ko, sakto lang eh. Pero, habang iniisip ko po yun, June 15 po yun eh. Bigla pong may dumating na notification sa akin. Sabi, hi Sheila May. Yan, sabi, Solar points for Sun Life Advisor Reward has been transferred to your account. At hindi lang po yan isang beses. June 3 po yung nauna. Meron pang isa, June 15, nung saktong nasa ospital ako, pagkating ko, hala, grabe. Di ba? Mapapa-thank you Lord ka na lang. Eh, sige. Lahat ng ituturok, sige, iturok na. Di ba? So yun po yung sinabi ko. Sige po, lahat na ng mga gamot, ibilhin na. Sabi ko. So, bago pa dumating yung pangangailangan, no, nag-provide na ang Lord. Doon ko rin po nalaman na pre-diabetic pala ako. Diba? Pero salamat sa Diyos dahil pre lang. Pre-diabetic. May pagkakataon pa akong baguhin yung lifestyle ko. May pagkakataon pa akong alagaan yung kalusugan ko. Diba? Huwag muna kayo mag-cook-cook ha. Diba? And another reason to thank the Lord, nung June po, di ba nakatanggap ako ng solar points? Or ano ba yung solar points? Gift certificate po yan sa amin. 4 digits po yan. Ngayong July naman, nagulat ulit ako, may dumating namang bonus. At 5 digits. Di ba? Sabi ko, grabe naman. Kaya napaisip ako, baka next month, 6 na. Yun! Thank you, Lord. Pero alam niyo po, naiturok na po sa akin yung di ba? Hindi pa doon nagtatapos. Nung Wednesday lang po, this Wednesday, may natanggap po akong 2 VIP concert ticket. Grabe, VIP po yun ha. Out of more than 22,000 na advisor, isa po ako sa 7 napili. Grabe, yan. K-pop. Diba? K-pop concert. Pero sabi ko, parang hindi naman ako nagki-K-pop. Diba? Sayang, diba? At isa ko lang po sa branch namin yan. Pero alam niyo po ba? Yan. Kilala niyo po ba yan? Ay, kilala niyo? Grabe, parang hindi na ako na... Pero alam niyo po, yung concert, ngayong Sunday mismo. Diba? Pero po, binigay ko na lang po sa ate ko, kaya po nawawala siya ngayon. Ayan, sorry. Pero masaya naman po siya, ang dami niyang pinadala. Kasi po nasa VIP lunch siya. Diba? May papagkain pa, nakakainis. At 2 sila, sinama niya yung kaibigan niya. Diba?
Hay, di ba, napainggit lang. At isa pa pong napakalaking dahilan para magpasalamat, syempre, kakagraduate lang po ng kapatid ko. Ayan. Ayan, di ba, ang ganda? Parang nananalamin lang, di ba? Ayan po, 4 na po yung graduate sa pamilya. At sabi ko, 2 na lang pa. Di ba, salamat sa Lord. Talagang tapat ang Panginoon. Amen? At alam niyo po, may mga pagkakataon talaga na kapag sobrang tight yung budget, maiisip mo rin, Lord, bibigay ko pa ba itong 10%? Normal po yung maisip. Pero paulit-ulit pong pinapatunayan ng Panginoon na hindi niya pinapabayaan ang mga taong nagtitiwala at nagiging tapat sa Kanya. So, hindi ko man maipaliwanag kung paano niya minumultiply ang lahat. Hindi ko alam kung paano siya gumagawa ng paraan. Pero isang bagay lang sigurado ko, tapat ang Panginoon. Diba? Mabuti ang Panginoon. At kailanman, hindi siya nagkulang sa taong buong puso nagtitiwala sa Kanya. Papuri sa Panginoon. Kaya naman, tatayo po tayo. Ayan, tatayo po tayo. Hindi po huhugot, kundi kukunin yung the best tithes and offering para sa Panginoon. Sige po. Kung wala po tayong dalang cash, meron po tayong, ayan, scan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ayan, sige po. Mananalangin na po tayo. Ipanalangin po natin yung ibibigay natin. Be specific po sa ipapanalangin mo. Ayan, sige po, ipanalangin natin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Panginoon. You are the blesser, the source of all the blessings. Tapat ka, Panginoon. Lord, as we give our tithes and offerings, binabalik lang po namin ang para sa iyo, Panginoon. Lord, we ask you to bless every seed that has been sown tonight. Ikaw po yung magpalago at gumamit nito, Panginoon, para sa pagpapalawak, Panginoon, ng iyong kingdom at pag-abot ng mas marami pang souls, Panginoon. Lord, bless every giver. Help us to be faithful stewards of every blessing you entrust to us, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming finances, lahat ng aming worries, lahat ng aming doubts, Panginoon. Lord, ibalik mo po ito nang higit pa sa inaakala namin, Panginoon. Siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Lord, we declare debt-free this year, O God. Pagpalain mo po, ingatan mo po yung bawat isa, yung provision, yung favor, igawad mo po sa bawat isa. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Happy giving po. So much to be thankful for. So much to be thankful for. I'm God. So much to be thankful for. So much to be thankful for. 1,000 blessings, 1,000,000 more. So easy to praise you, Lord. I've got so much to be thankful for. I've got so much to be thankful